Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagawaan ng bakal sa Davao City. Bukod sa substandard umano ang mga bakal na diskubre na nagtataglay rin ito ng radioactive materials. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Mag-alas 10 kahapon nang salakayin ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagawaan ng substandard na bakal na Davao Mighty Steel Corporation sa daang Maharlika Highway, Bunawan, Davao City. Bit-bit ang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang warehouse. Dito tumambad ang milyong-milyong halaga ng substandard steel products na nakaimbak sa loob ng bodega. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang PAOK at NBI hinggil sa operasyon ng kumpanya. Taong 2012 pa umano nang magsimula ang operasyon ng nabanggit na kumpanya. Bukod sa Mindanao, ibinibenta din ang mga substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nakita ang markings ng kumpanya sa ilang gusali at infrastruktura na nasira matapos ang nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa nasabing operasyon, mahigit 170 na Pilipino na pawang nagtratrabaho sa warehouse ang na-rescue. Aabot naman sa 21, kabilang na ang 10 Chinese nationals ang sasampahan ng patong-patong na kaso, kabilang na dito ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act. What makes this case deeply concerning is that the danger we are dealing with is something that is ordinary people cannot see. PNRI testing confirmed radioactive elements in materials inside the facility, including steel bars and residual black sand. Radioactive findings were also recorded in other materials. Sa isinagawang technical examinations, nakumpirma ang presensya ng radioactive isotopes, kabilang na ang uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa area ng compound na lubhang delikado para sa mga nagtratrabaho sa lugar. Lumalabas pa na walang lisensya ang kumpanya na tumanggap, humawak, gumamit, mag-imbak at magbenta ng nuclear radioactive materials. Hindi natin nakikita ang radiation. Hindi natin naamoy. Hindi natin agad naramdaman. And this is precisely why we cannot afford to ignore it. Dahil sa mga naitalang paglabag, tigil operasyon na ang Davao Mighty Steel Corporation. Sinisilip na rin ng DENR ang kanilang ECC o yung Environmental Compliance Certificate. Ito na ang ikalimang kumpanya na sinalakay ng PAOK at ng NBI dahil sa radioactive materials. Pero tinitingnan na rin nila kung iisa lang ang nagpapatakbo sa likod ng mga kumpanyang nagpapakalat ng substandard steel sa bansa. Mula dito sa Davao City, Ryan Lesiges para sa Bayan.